Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Filipino. The Philippine Cultural Education Program is the institutional education program of the National Commission for Culture and the Arts, mandated to oversee the Philippine Cultural Education Plan implementation. The plan is the overall design of cultural education in the country for a designated period. A number of Philippine laws govern cultural education. The National Cultural Heritage Act is the most recent of such laws. We provide comprehensive and continuing education program on culture for trainers, teachers, artists, cultural workers, civic leaders, and government officials and workers. We define cultural education as a broad transdisciplinary teaching process and learning system where culture is the object of inquiry, framework, methodology, impetus for discussion, tool for assessment and evaluation, where skills, abilities, and knowledge regarding the self, community, nation, and the world at large are constituted, mediated, and disseminated. PSEP characterized cultural education as the curation, dissemination, and application of cultural knowledge, creativity, and intercultural understanding through education to enhance cultural literacy, promote innovation, and achieve sustainable growth and development. Because PSEP envision a nation of critically informed, culturally literate, and empowered Filipinos. Ang Philippine Cultural Education Program o PSEP ay nilikha ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o NCCA upang isulong ang kultura bilang pundasyon at saligan ng edukasyong Filipino sa bisa ng isang resolusyon. Tatlo ang pangunahing kong gabay sa pagtuklas at paglikha ng karunungang Filipino. Una, ang karunungang Filipino ay mula sa mga Filipino. Ikalawa, ang karunungang Filipino ay batay sa kasaysayan, karanasan at pangangailangan ng mga Filipino. At ikatlo, ang karunungang Filipino ay para sa mga Filipino. Nung kami ay nagsimula noong 1995, naging pangunahing balakin para sa amin kung paano mapapaunlad ang vegan sa pamamagitan ng pinagtibay na pakikipagtulungan ng pamayanan sa pagpaplano. Aming naging pasya na ang pamanang lahi o kultura ng vegan ay gawing haligi sa katuparan ng aming layunin tungo sa paglago ng ekonomiya at ng malawakang kaunlaran. Dito nabuo ang Vegan Heritage Conservation Program as a tool for development na nagbigay daan sa matagumpay na culture-based governance ng aming lungsod. Dahil dito, naging isang maunlad na sentro ng pangangalakal at turismo ang vegan, na hindi isinakripisyo bagkos pinaigting pa ang pangangalaga ng pamanang kultura
tradisyon at kabuhayan. Hindi lahat ng bayan, lungsod at lalawigan ay may natatanging likas yaman. Kaya mahalaga na mapalaganap sa buong bansa na ang kultura ay maaring gamiting pamamaraan sa pamamahala ng gobyerno tungo sa pag-unlad. Ang kultural na edukasyon at edukasyong nakabase sa kultura ay isang edukasyong gumagamit ng makabuluhang wika ng bayan, na nanggagaling ang kahulugan sa sariling danas at konteksto ng lipunan, at nakabase ang lente ng pag-unawa at pagbuo ng kaalaman at karunungan sa kultura ng bayan. Dahil ang wika ay hindi lamang simpleng instrumento ng pagpapahayag, ang wika ay isang paraan ng pag-iisip. Dahil sa wika ka, nag-iisip. Mula 2003 hanggang sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng task force ay isinasagawa ang mga plano ng NCCA para sa edukasyong kultural, na binubuo ng 4 na subcommission heads ng NCCA at ng PISEP Program Secretariat. Ang implementasyon ng mga programa ay ginagabayan ng mga inilatag na plano na binubuo ng iba't ibang komite ng NCCA, mga institusyon sa edukasyon, at mga sangay na ahensya sa pangkultura. Tanyag dito ang pagkakatatag ng Institute for Culture and Arts Management. Cultural Mapping for the development of essential knowledge on the Philippine arts, culture, and heritage for the basic education curriculum. Graduate Diploma in Cultural Education, Graduate Diploma in Teaching Arts, MA in Arts Management, PhD in Cultural Education, Certificate Course on Culture-Based Governance for Local Executives, Certificate Trainings para sa mga guro at mga guro mag-aaral sa paghahanda ng leksyon at material sa pagtuturo ng edukasyong kultura. Certificate Course para sa mga Filipino University teachers upang maituro nila ang 4 GE subjects sa kolehiyo. Pundasyon ng mga saliksik, malikhaing pagsulat at pagtuturo ko ang edukasyong pangkultura. Maging sa aking advokasya. Ang itinuturo ko sa Universidad ng Pilipinas ay Araling Pilipinas, Panitikan ng Pilipinas at Panitikang Pambata. Kaya, kumbaga sa bahay, ang pangkulturang edukasyon ay pundasyon ng lahat. Sa pagkakaroon ng mataas na kurso sa edukasyong kultural, kinakailangang lumikha ng pananaliksik at mga publikasyong gagabay sa patuloy na pag-aaral. Nabuo ang 3 volumes ng Sagisag Kultura ng Pilipinas, 5 volumes ng Referee Journal na talas na kinilala ng CHED at iba pang research organizations, International Research Conference na nasa ika-5 bantula na, at may mga video and online publications tungkol sa kultura, wika at sining, showcasing at exhibisyon ng mga bagong likhang sining ng mga estudyante sa School for the Arts sa Agora program na ginaganap sa mga malls at mga online platforms. Paglikha ng mga local materials sa pagtuturo, tulad ng 10 volumes ng kwentong supling na nasa wikang regional at Filipino. Paano ituro ang mga epikong bayan? Publikasyon ng 2 volumes na culture-based lesson exemplar bilang ebaluasyon at pagtatasa sa mga pambansang gawain sa edukasyong kultural. Isinasagawa ang isang pambansang kompetisyon na tinaguriang Diwang Sagisag ng Kultura ng Pilipinas Competition sa pamamagitan ng tagisan sa quiz sa mga batang mag-aaral, paglikha ng mga lesson exemplar ng mga guro, paglikha ng mga kontemporaryong awitin, dula, sining biswal, tula, balagtasan, animasyon, koreografiya, at naratibo ng mga sagisag ng kulturang Filipino. Ang edukasyong kultural ay kaalamang hugot sa diwa ng ating lahi. Katangi-tanging hiyas. Hiyas na may taglay na kapangyarihan.
mutyang pamana ng ating mga ninuno upang maharap, malabanan at maigpawan natin ang mga hamon ng buhay sa ngayon at sa kinabukasan. Ang lahat ng mga nakalap na material na magagamit bilang batayang panturo sa mga edukasyong kultural ay matatagpuan sa philippineculturaleducation.com.ph. Upang maging matatag at maging malakas ang puwersa sa pagsusulong ng edukasyong kultura, itinatag ang National Association of Cultural Educators and Scholars sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod pa ang pagpapatuloy at pagtatalaga ng mga Regional DepEd NCCA PSEP Coordinators, pakikipag-alyansa sa mga LGU, partikular sa ATOP. Nakikipag-ugnayan din ang PSEP sa pamamagitan ng mga programa nito sa 6 na sangay na ahensyang pangkultura, sa Department of Education, Commission on Higher Education, TESDA, at sa 4 na subcommission ng NCCA na siyang itinakdang bagong sandigang batas ng NCCA PSEP bilang institusyong programa sa Article 10 RA 10066 na mas kilala sa National Cultural Heritage Act of 2009. PSEP 3.0 o ang 2018-2023 PSEP Plan ay naisagawa sa bisa ng rekomendasyon ni Commissioner Rentoria at nagtayo ng TWG na binubuo ng 4 sub-commissioner heads. Naging miyembro din ng Technical Working Group sina Dr. Orland Magno, head ng Subcommission on Cultural Education, Dr. Joseph Cristobal, director ng PSEP, Miss Marichu Taliano, DED ng NCCA, Dr. Aldrin Darilag ng DLSU, ngayon ay Commissioner ng CHED, Professor Ferdy Lopez, Vice Head ng Committee on Cultural Education, at si Mags Maglana bilang Facilitator. Ang 1 taong pagpaplano ay kinasangkutan at dinaluhan ng halos 100 eksperto mula sa iba't ibang institusyon, organisasyon at mga ahensya sa sining at kultura. Naka-align ang 2018-2023 PSEP Plan sa Ambisyon 2040, partikular ang Chapter 7, Promoting Philippine Culture and Values of the Philippine Development Plan 2017-2022, ASEAN initiatives which intended to strengthen education in the region through mutual recognition arrangements, ASEAN Qualification Reference Framework, ASEAN International Mobility of Students Program, and the ASEAN University Network. Overall, they bolstered ASEAN integration. Ang CULED 208 o Issues in Cultural Education ay higit pa sa mga usapin o hamong kinakaharap ng mga guro at mag-aaral, scholar o mananaliksik sa edukasyong pangkultura. Ang CULED 208 ay tungkol sa mga nagbabagong sitwasyon at realidad sa ating komunidad at kung paano tayo makaaalpas at magtutungo sa bagong kadawian. Sa tulong ng mga culture-based na kagamitan, ang Issues in Cultural Education ay para sa kolektibong kagalingan sa talaban ng log frame matrix, open space tech at appreciative inquiry, mas may liwanag ang kinabukasan. The following issues and challenges and strengths and opportunities were noted in PSEP plans such as lack of contextualized Filipino conceptual framework in cultural education o ang edukasyon na hindi maka-Filipino. Policy. Cultural education policies are not informed by a sound cultural education framework and baseline data, and policies that support institutionalization of cultural education in the national agenda are not yet in place. Knowledge resource, human resource, curriculum, partnership and linkages. The vision of 2018-2023 Philippine Cultural Education Plan is to develop a nation of critically informed, culturally literate, and empowered Filipinos. 2018-2023 Objectives.
to retrieve, consolidate, enrich, preserve, and provide access to existing bodies of knowledge on Philippine culture. To utilize bodies of knowledge in Philippine culture in creating, developing, and disseminating contextualized instructional materials, modules, and other learning resources for the cultural education of Filipinos here and abroad. To define and integrate the minimum learning outcomes and cultural competencies in Philippine culture in the formal, non-formal, and informal education. To provide comprehensive and continuing education programs on culture for trainers, teachers, artists, cultural workers, civic leaders, and government officials and workers. To underscore the significance and ensure implementation of the cultural heritage education provisions of the Heritage Law, to advocate and facilitate the enactment of the national and local policies or executive actions for cultural education. To establish coordinative and oversight mechanisms and continue supporting an NCCA-based office for planning, organizing, implementing, coordinating, integrating, and monitoring of PSEP initiatives at the local and national and international levels. Ang edukasyong nakabatay sa ating kultura at mga sining ay isang dakit sa pagtuturo. Ang sinumang may taos na pagmamahal sa kanyang bayang sinilangan ay naniniwalang ang edukasyong nakabase sa kultura ay pagpapayaman ng ating kaisipan, pagpapaunlad ng ating mga kakayahan, at higit sa lahat ito ay pagpapahalaga sa ating lahi, kasaysayan at kasarinlan. Ang cultural education ay naglilina ng ating kamalayan sa ating patuloy na pagbibigay halaga sa ating pagiging Pilipino. Ang edukasyong pagkultura ay mahalagang kasantapan upang suriin kung paano natin nabuo ang ating kabiasnan na mula sa mga maliliit na sistema hanggang sa mga malalawak na tanong kung anong ating mga institusyon, kung paano tayo kailangang pagsilbihan. At pati na rin ang ating identidad. Sino ba tayo? What is this framework of culture-based education? So, ang core natin ay kultura. So, ano ba yung quantifiable? Di ba? Sasabihin, measurable ba yan? Sasabihin ng mga tika-DepEd. So, ang inaano natin dito ay magkaroon tayo ng indexing of cultural knowledge. So, minsan, yung mga scholars doing research on culture-based education, naghahanap sila sa halimbawa archive ng cultural
education sa Pilipinas na bagong-bago pa lang. So makikita mo scattered ang ating mga resources. It's a matter of trying to be creative and identifying the archives where you can locate all this knowledge. So kinakailangan siguro natin meron tayong cataloging na. So ito yung tinatawag natin na Index of Cultural Knowledge. And then magkaroon tayo ng tinatakdang minimum cultural learning outcomes, no? Kung ano yung gusto natin na pagdaan ng proseso para matutuhan ng mga estudyante kung ano yung kultura at kahalagahan nito sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng pag-e-emphasize. Halimbawa sa basic education, no? May tinatawag na minimum learning competencies. At dahil may pandemic naman, ang sagot dito is most essential learning competencies. So, what is this ideal learning competencies, no? Vis-a-vis that which is said to be real. Ano yung real? Yung nakatakda na. So, may pag-aaral ng PSEP along this line. At natagpuan nila na there are some subjects that are bereft. Halos wala talagang mention ng cultural competencies. So what does that indicate? Na ang klase ng natutunan ng bata doon sa mga subjects na yon are still Western type of education at concepts that are said to be uncritically transmitted by the teacher to the students. No? Kasi kaya yan ang sinasabi ko, dapat maging malinaw sa teacher bago siya pumasok sa classroom na ako'y Filipino teacher at ang mga estudyante ko, ito ang dapat matutunan as students in the Philippines and as Filipinos. No? So, makikita natin na dahil dito, nakikrystallize na kung ano ba ang talagang tungkulin ng isang cultural education program sa Pilipinas. Diba? So, ang PSEP may plano. So, out of this plan, meron siyang programa. At out of the programa, meron siyang mga iba't ibang projects. So, makikita natin na ito ay isang talagang systematic na programa na pwedeng gamitin sa iba't ibang sectors ng lipunan at pwedeng gamitin sa iba't ibang regions in the Philippines. Tapos, ang pamamaraan ng cultural education para maisalin sa iba't ibang sektor ng lipunan, yung ganitong klase ng katuruan ay through formal, non-formal, at informal types of education. At yung pinaka-outer circle dito, makikita mo yung beneficiary. Di ba? Sino ang dapat at kanino tayo dapat matuto. So it's always a collaboration between teacher and also the student or the community that is represented by the students. So, ang end goal ay to produce critically informed and culturally literate and empowered Filipinos. Makikita natin dito yung mga unique practices ng bawat ibang grupo sa Pilipinas. Mahati ang daigdig sa dalawa, likas at likha. Lahat ng likas ay natural. Lahat ng likha ay kultural. Kung hindi natin pag-aaralan ng huli, kaya mo bang kalahati lamang ang alam mo sa mundo? Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y mga Diyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay.
Filipino. Tumpikot sandaang mga Ang 11th Diwang Sagisag Kultura ng Pilipinas ay sinasagawa ng National Commission for Culture and the Arts sa pamamagitan ng Philippine Cultural Education Program. Layunin ng proyektong ito na mapalaganap, mapaunawa at magamit ang mga sagisag kultura ng Pilipinas sa mga gawaing pang-edukasyon tulad ng paglikha ng mga material sa pag-aaral at pagtuturo. At maging estratehiya sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng sining Pilipino tulad ng kundiman at balagtasan. Sa bisa ng RA 166, kilala sa Heritage Law as amended by RA 11961, para palakasin ang Cultural Mapping Program at ayusin pa ang Cultural Heritage Education Initiative. May mahalagang gampanin ang proyektong Diwang Sagisag Kultura ng Pilipinas Project upang masigurong ma-mainstream ang culture-based education sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ang mga output ng mga cultural mapping initiative ng national government at ng LGUs
ay dapat lamanin ng edukasyong Pilipino. Siguraduhin nating lalamanin ang mga output ng mga mapping na ito ng mga lesson plan, teaching aids, teaching and learning materials, maging subject man siya o aralin. Maging halimbawa o topic sa mga aralin sa loob ng formal na pag-aaral. Gayon din, hinihikayat natin na maging tungkulin ng mga artistang Pilipino, cultural workers at mga producers na maging content o laman ng kanilang mga likha ang pagtataguyod sa sining Pilipino na tatak o sagisag kultura ng ating lahi. Sa patuloy na pagsasagawa ng NCCA ng kompetisyong ito, natitiyak natin ang patuloy na pag-usbong ng mga kamalayang pangsining at pangkultura sa bansa. Patuloy na nagkakaroon ng kamalayan ang ating mga batang Pilipino. Salamat sa lahat ng tao at institusyon na umagapay, sumali sa mahabang gawaing ito sa buong bansa. Department of Education, sa ating mga local government units, lalo na sa Quezon City Government, sa pakikipag-partner sa NCCA-PSEP, sa pagtataguyod ng gawaing ito. Sa Baraswain Kalinangan Foundation Incorporated, sa Department of Education at sa mga regional office nito, at sa mga artist groups na lumahok. Maraming salamat po. Magandang araw po at maligayang araw ng pagtula sa ating lahat. Nagagalak akong makapiling kayo ngayon sa paraang virtual sa okasyon ng ating Pantimpalak Balagtasan sa ilalim ng programang Diwang sa Gisag Kultura ng Pilipinas. Mahalagang bahagi ang balagtasan ng ating identidad bilang mga Filipino. Kaya naman, nagagalak ako na magkakaroon tayo ng mga pagkakataon katulad nito upang bigyang buhay muli ang tradisyon ng taludturan sa mga bagong panahon. Sa gitna ng modernisasyon at pagbabago, mahalaga na palawigin natin ang tradisyon ng balagtasan. Ang mga salita sa matalinhagang tugma ng balagtasan ay nagdudulot hindi lamang ng aliw, kundi na rin ng pagpukaw sa ating mga kamalayan. Hangad po ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o ang NCCA na ipatuloy ang pagganap ng mga balagtasan sa ating mga pambansang entablado. Ito ay mungkahi ko sa mga kasali ngayong hapon. Sa bawat pagtula, tandaan ninyo na ito'y hindi lamang isang paligsahan, bagkus isang mapanuring pagtingin sa ating sariling kultura, lipunan, at mga pangarap. Sa pagbigay buhay sa mga usaping napapanahon, tayo nagiging bahagi ng kasaysayan ng balagtasan. Damo gid nga salamat at naway maging mabunga ang ating pagtitipon. Muli, maligayang araw ng pagtula sa inyong lahat. Isang makasining na pagbati sa inyong lahat. Hangad ko ang isang makahulugan at makabuluhang pagdiriwang ninyong lahat ng araw ng pagtula. Pauna na ang pagbati sa mga kalahok, maging sa bumubuo sa likod ng diwang sa Gisag Kultura ng Pilipinas Balagtasan Competition at Kundiman Songwriting Competition. Ang tula ay sining ng pagsasabi at hindi pagsasabi. Mayroong tulang nananatili sa anyo na pasulat. Mayroon din namang tula na isinulat upang bigkasin o awitin. At tampok sa patimpalak na ito ay ang balagtasan at kundiman.
Mga tulang isinilang sa papel, ngunit mas sumigla at lumaya kapag namutawi sa mga labi ng mga makata at mang-aawit. Kung pagmumunihan, ang dalawang anyo ng tulang nabanggit ay may kanya-kanyang pinahalagahan at ipinaglalaban. Hindi lamang ito mga tinipon na salita, subalit ang mga ito ay may imahen at talinghaga na nagtatangan ng kanya-kanyang mensahe at dahilan ng pag-iral. Nais kong magpasalamat sa Philippine Cultural Education Program, sa mga bumubuo nito, at maging kay Dr. Joseph Sani Cristobal na siyang direktor sa pagpapatuloy ng mga programang nagtutulay upang manalaytay pa rin sa dugo ng ating bayan ang panulaan. Kaya naman, sa lahat ng kalahok, isang napakainit na pagbati sa inyong lahat. Taus-puso ang aming pasasalamat sa inyong paglinang sa panulaang Filipino. Daghang salamat, mabuhay ang panulaan ng ating bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang bati sa inyong pagdalo dito sa pagtitipong ito. Itong araw na ito o itong pagtitipong ito ay isang dapat masayang pagtitipon dahil sa wakas, pagkaraan ng isang taong paghihirap ng mga tao sa PISEP ay magkakaroon na ng ending ang kanilang 2023 advocacy. So yung 4 na contest natin ay magkakaroon ng i-announce ngayon ang mananalo doon sa 4 na contest. Alam na natin yung nanalo sa Balagtasan at sa Kundiman. Ngunit meron pa tayong contest na lesson exemplars at video lessons. At ngayong araw na ito, ang final para pag-usapan kung sino ang mananalo. Napakagandang project ito ng PISET. Ito ay dapat ipagpatuloy taon-taon. Kung maaari, dagdagan pa, damihan, magkaroon ng higit na papakalat ng impormasyon tungkol sa ating kultura at sining, tungkol sa ating kasaysayan, upang higit na makatulong tayo sa tinatawag kong cultural revolution na kailangan nating mangyari laban sa kamangmangan at kahirapan dito sa Pilipinas. So, maligayang bati para sa lahat ng mga kalahok sa mga contest ng diwang. Maligayang bati sa inyo. I'm sure magiging maligaya ang inyong Pasko pagkaraan nito. Maraming salamat. Nagsagawa ng workshop sa paglikha ng balagtasan sa NCR noong July 15, sa Luzon noong July 16, sa Visayas noong July 22, at sa Mindanao noong July 23. Ito ay nilahukan ng 236 na participants. Ang mga hurado sa balagtasan competition ay pinangunahan ng pambansang alagad ng sining sa literatura, Virgilio Sinedren Almario, kasama sina Dr. Michael Coroza, Dr. Galileo Zafra, Dr. Vin Nadera, at Dr. Joseph Sonny Cristobal. Ang mga naging finalists sa balagtasan, kagawaran ng Pilipinolohiyang Politeknikong Universidad ng Pilipinas, DepEd San Miguel National High School, Bagong Coronadal.
At ang itinanghal na national champion sa balagtasan ay ang grupong Region 12, Bagong Coronadal. Kung mainto, sinang imo social media, naguyang lang sang tinion ang pagpatol sa imo. Himulbulan, takakaron. Ako, hindi paghangkata. Balingagang panindugan, hindi ka magani, gwapa. Hindi ba nga nagsimula? Karunungang yung pambihira. Agad kayong nagsigawan, daig pa ang mga bata. Nakakalungkot isipin, maling asal pinakita. Gusto nyo atang sumikat maging laman ng balita. Pinagkalooban ng 30,000 piso na halaga ang tinanghal na champion at may tagsa 10,000 piso ang mga naging finalist. Pagbati sa mga nagwagi sa balagtasan. Una sa lahat, taus-pusong nagpapasalamat ang buong lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon sa National Commission for Culture and the Arts, Philippine Cultural Education Program, sa pagpili sa aming lungsod bilang host venue ng makasaysayang pambansang paligsahan sa Balagtasan at Kundiman. Isang malaking karangalan para sa amin ang ipakita ang ganda ng Lungsod Quezon sa 29 na mag-aaral mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ngayong araw, sama-sama tayong nakikisa sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Pagtula, kasabay ng paggunita sa ika-129 na anibersaryo ng kapanganakan ng isa sa mga pundasyon ng panunlaang Filipino, si Jose Corazon de Jesus, o mas kilala bilang Jose Batute. Pinagtibay natin ang pagkilala sa espesyal na araw na ito bilang araw ng pagtula sa buong lungsod Quezon sa bisa ng Executive Order No. 19 na ibinaba natin noong nakaraang Mayo. Sa pamamagitan nito, sinisiguro natin ang sama-samang pagbibigay buhay at pagkilala sa kultura at literaturang Filipino sa pamamagitan ng pagsusulat, pagbabasa, at malikhayang pagtatanghal ng mga tula sa iba't ibang institusyon sa ating lungsod. Bukod pa rito, binuo rin ng lokal na pamahalaan ang Poetry Day Steering Committee para mga siwa sa selebrasyon nito. Hinimok din natin ang sangguniang panlunsod na magsulong ng isang ordinansa upang itakda ang araw ng pagtula tuwing ika-22 ng Nobyembre. Subalit hindi lamang sana sa isang araw natin sariwain ang sining ng pagtula. Sa katunayan, itinatalaga na natin ito bilang isang institusyon na habang buhay ng nakahabi sa araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan ng ating pong lungsod. Ito'y dahil isasama na natin ang pagtula at panitikan sa lahat ng pagdiriwang at kaganapan sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon. Naniniwala ako na ang paglinang sa pagtula ay tulay para muling gisingin ang damdaming makabayan ng mga Q citizens. Ngayon, nais kong bigyang pugay ang ating pambansang alagad ng sining para sa literatura, ang kagalang-galang na Virgilio Almario, sa pagpapaunlak sa atin ngayong hapon. Taus-pusong pasasalamat po sa inyong paggabay sa aming lungsod sa mahabang paglalakbay tungo sa pagbalik sa tunay na diwa nito tulad noong itatag ito ni Pangulong Manuel Quezon, ang ama ng ating wikang pambansa. Naalala ko tuloy ang isang bahagi ng tula ni Jose Corazon de Jesus na pinamagatang ang pagbabalik. Ang sabi niya, nang sa tarangkahan ako'y makabagtas, pasigaw ang sabing, magbalik ka agad. Ang sagot ko ay oo, hindi magluluwat. Nakangiti akong luhay na laglag. At ako'y umalis, tinunton ang landas. Nabiyak ang puso't naiwan ang kabiyak. Kaya't hinaanyayahan ko ang lahat, mga kalahok, mag-aaral, guro, o kawani ng pamahalaan. Sama-sama nating ikarangal ang ating pagiging mamamayang Pilipino. Gaano man kalayo ang ating marating sa ating buhay, mananatiling iisa ang ating uuwi ang tahanan. At kung hindi na natin matanaw ang dating tahanan,
ng pagiging makabayan, sama-sama nating lilikhain ang bagong kanlungan ng awit at sining. Muli nating ibabangon ang mga haligi nitong bagong tahanan ng mga Makata. Mulit-muli nating lilikhain ang pugad ng pagtula, pagtatanghal at pagmamahal sa ating pambansang wika at sa ating sariling bayan. Ngayong araw ng pagtula dito sa Quezon City, sabay-sabay tayong humakbang, sabay-sabay tayong lumingon sa ating pinanggalingan, at sabay-sabay din tayong umuwi ng may ngiti sa ating inang bayan. Hangad ko ang kaligayahan ng bawat kalahok, hindi pa man nagsisimula ngayon pa lang ay panalo na kayong lahat. Muli isang maligayang hapon at isang maluwalhating araw ng pagtula. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Magandang araw sa inyo lahat. Makakasaksi tayo ng isang kundiman competition mamaya. Ito ay tungkol sa pagsulat ng isang uri ng awit, ang kundiman. Nagkaroon na ng kompetisyon sa pagsulat ng kundiman noong 2018, 2022, na sinaportahan ng NCCA. Ngayon naman, ang suporta ay sa Philippine Cultural Education Program, PSEP, Kundiman Competition 2023. Hindi madaling sumulat ng kundiman. Karamihan ng mga Pilipino, akala nila pagka tungkol sa pag-ibig ay kundiman na. Ang pinakapopular na uri ng awit para sa pag-ibig sa ating bansa ay dansa. Hindi kundiman yun. Kagaya ng dahil sa iyo, no? Saan ka man naroon, maalaala mo kaya. Yan ay mga dansa. Ang dansa ay may kumpas na 2/4. 1, 2, 1, 2. Ang kundiman ay palaging 3/4. Parang bayan ko, ang bayan kong Pilipinas. O kaya sagunin doon yan, sana'y di nagmaliw ang dati kong araw. Ang kundiman ay malambing. Ang kundiman ay malumanay, sapagkat yan ay panambitan, nakikiusap kayo. Mahalin ang inyong bansa, mahalin ang inyong sanggol, mahalin ang inyong pinaglalabang kabutihan para sa bayan. Hindi madaling awitin ang kundiman. Hindi rin madaling gawan, no, ng musika. Sapagkat ito ay isang uri ng pakikiramdam. Gusto niyo makipag-usap, makakarating sa kalooban ng isang tao na inyong kinakausap sa pamamagitan ng kundiman. Kaya hindi ito pwedeng palabas lang ng pagpapaganda lang ng boses, no? Na parang nag-aral kayo na yung musika ay binabagay niyo sa boses niyo. Hindi. Ang boses niyo ay ibabagay niyo sa uri ng awit, no? Kung ano yung mensahe ng awit, dadamahin niyo ng gusto para kayo nakikipag-usap, no? Nakikiramdam ang kapwa sa inyo, nakikiramdam din kayo sa kapwa. Ito ay pakikipagkapwa. Yan ang kundiman. Kaya malalim, isa sa pinakamahirap gawin at awitin. Kaya ang pagkanta nito, kailangan malumanay din, natural na boses, at yun na nga, kailangan punong-puno na damdamin na dala-dala yung mensahe, no, ng musika at titik. Ang titik ng kundiman ay isang tula. Pamagitan ng kundiman, gusto natin buhayan ulit yung damdamin, no, ng Pilipino para sa kapwa. Makipag-ugnayan. Sapagkat ang damdamin ng kundiman ay pinupukaw yung pinakamalalim na kalooban para maging kaisa ng kalooban ng kapwa. Yan ang kundiman. Kaya sa pamamagitan ng timpalak na ito, na 14 ang kalahok, nakita namin na 4 ang karapat-dapat para mapunta sa finals. Sila ang magiging kalahok sa finals. Sa 4 na yan, isang pipiliing champion at ang 3 ay consolation prizes. At meron ding isang premyo sa pinakamahusay na pag-awit ng kundiman. Yan ang ating matutunghayan ngayong hapon. Sana ay makaparoon kayo. Maraming salamat. Nagsagawa ng tigdadalawang araw na workshop sa paglikha ng kundiman sa NCR noong July 29 to 30. Sa Luzon, noong August 5 to 6. Sa Visayas, noong August 12 to 13. At sa Mindanao, noong August 19 to 20. Sumali ang 189 kabuuang bilang ng participants.
Ang mga hurado sa Timpalak Kundiman ay pinangunahan ni Dr. Felipe De Leon Jr. Kasama sina Dr. Michael Carroza, Professor Mark Carpio, at Dr. Joseph Sani Cristobal. Ang mga naging finalists para sa paglikha ng kundiman, Bayang Kong Hinirang, Romel Goho, Tikatik sa Puso, RPM Victorian, Ang Kundiman Ko'y Ikaw, RJ Biray, Guro, Marino Saniel Francisco. Bayang Pilipinas, laking kabiguan ng lupa mo ay sinamsam ng ganid na dayuhan. Kay gandang pagmasdan, wangis mong inasam, puso ko'y nabihag, kalungkutan ay naparang. May sanglawin sa gubat na tila may hinahanap at nagkukubli sa kanyang bagwis ang puot at hinagpis. At ang aklat mo ng karunungan na yakap mo tinatanghal, sa bawat pahinay may nilalaman na aral na tunay na yaman. At ang itinanghal na national champion sa paglikha ng kundiman ay ang Kalilayan Gumaka Quezon. At ang itinanghal na pinakamagaling sa pag-awit ay si Arlan P. Melendres. Ay hiwaga ng iyong piling, nagsisilbing tanglaw at hatid sa landas na aking tinatawid, laksang kaalaman ang iyong hatid. At ang aklat mo ng karunungan sa tungkap mo ay itinatanghal, sa bawat pahinay nilalaman ng aral na tunay na yaman. Pinagkalooban ng manlilikhang tinanghal na national champion sa Timpalak Kundiman ng 50,000 piso. Pinagkalooban din ng hinirang na pinakamahusay sa pag-awit ng 20,000 piso. Dagdag pa riyan, binigyan din ang 4 na finalist ng tig-10,000 piso. Pagbati sa mga nagwagi sa Timpalak Kundiman. Taon-taon isinasagawa ng NCCA-PSEP ang pagsasanay sa edukasyong pangkultura o PEP. Layunin ng pagsasanay na ito na maging bihasa ang mga gurong Filipino sa paggamit ng metodong culture-based sa kanilang pagtuturo. Ang culture-based education, CBE, o ang edukasyong nakabatay sa kultura ay isang malawak na transdisiplinaryong proseso ng pagtuturo at sistema ng pagkatuto na ang kultura ang paksa ng pagsisiyasat, pananaliksik, metodolohiya, bukal ng talakayan, kasangkapan ng pagtatasa. Dito, ang mga kasanayan, kakayanan, kakayahan, at kaalaman tungkol sa sarili, pamayanan, bansa at daigdig ay nililikha, pinagbabahaginan, at pinalalaganap. Mula
Mula sa mga palihan, komperensya at mga pagsasanay na isinagawa ng Philippine Cultural Education Program o PCEP para sa mga guro ng Luzon, Visayas at Mindanao, iniluwal ang Lesson Exemplar Culture-Based Module Writing Competition. Layo ng gawain ito na mas mapatingkad pa ang pagtuturo ng sagisag kultura sa Pilipinas, hindi lamang sa subject na Filipino at araling panlipunan, kundi sa iba pang mga larang tulad ng English, Math, Science, Values and Arts, Music, TLE, PE at Health. Tunay na isa itong pagtugon at pag-ako sa responsibilidad ng mga Pilipinong guro para sa bayan. Malugod kong ibinabalita sa inyo na ang huhusay po ng ating mga entry. May gumamit ng mga regional na wika at napakanatural ang integrasyon ng mga paksang pangkultura sa mga talakay. Tunay na malikhain at transformatibo ang dulog sa pagtuturo ng nagsilahok na mga guro mula sa Basic Education Department, Junior at Senior High School at mga instruktor at professor ng mga kolehiyo. Saludo po ako sa 52 ang gurong nagsilahok at pagbati naman ang aming ipinararating sa 10 nagsipagwagi. Sa ngalan po ng aking mga kasamang murado sa taong ito, 2023, na sina Ginoong Menandro N. Pascual ng School Division ng Lungsod ng Malolos, Ginoong Jonathan P. Jimenez ng Don Vicente Rama Memorial High School, Cebu City, Ginoong Salvador Patricio ng Ayala Central School Sped Center, Zamboanga City, at ng inyong lingkod, Dr. Maria S. Bulaong ng Bulacan State University, ang aming taus-pusong pagbati kay Dr. Sunny Cristobal at iba pang mga kawani na nagpanukala at nangasiwa ng kompetisyong ito. Muli, hinihikayat ang mga aktibong guro na pinuhi ng kanilang lesson, subukan itong ituro at ilahok sa 10th Diwang Lesson Exemplar Culture-Based Module Writing Competition. Ang contest na ito ay nakalaan para sa mga aktibong classroom teachers. Ang mga hurado sa paglikha ng pinakamahusay na culture-based module at lesson exemplar ay sina Dr. Mary Bulaong, Luzon NASES President Melandro Pascual, Visayas NASES President Jonah Jimenez, Mindanao NASES President Salvador Patricio, at Dr. Joseph Sunny Cristobal. Pagkakalooban ng 10,000 piso ang bawat isang tatanghaling 10 national winners. Ang mga itinanghal na culture-based module at lesson exemplar ay sina Rainier C. Balingit, Daniel C. Heraldes Jr., Mark Anthony B. Cavigas, Jeric B. Ray, Chiqui Pascual Cruz, Kier B. Mayorga, Cherry Len Torrefranca Villadiego, R.B. Manumbas Adrian, Carlito J. Sagokso Jr., Roger Christopher R. Reyes. Pagbati sa 10 national winner ng Culture-Based Module and Lesson Exemplar Writing Contest. Isinasagawa ng NCCA PCEP ang pagsasanay sa mga pre-service teacher o sa mga estudyante ng mga kurso sa edukasyon tulad ng nasa kursong Bachelor of Early Childhood Education,
Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Special Needs Education, Bachelor of Secondary Education. Ito ay upang maaga nilang maunawaan ang culture-based education. Ninanais nating masanay sila sa paglinang ng mga kompetensi na nakabatay sa kultura. Maaring gamitin ito bilang estratehiya, kagamitang pagtuturo, o mga halimbawa. Dahil culture-based ang lapit na ito, hinihikayat ang mga guro na gamitin ang wikang Filipino sa pagtalakay ng mga aralin. Ang guro ay dapat tagapagsulong ng wikang Filipino at hindi tagapagtanggal ng sariling wika sa edukasyong Filipino. Ang Gawad Pisep sa pinakamahusay na video lesson ng gurong mag-aaral ay isang taunang timpalak na naglalayong paigtingin ang pagbatay sa kulturang Filipino sa pagtuturo ng mga asignatura sa batayang edukasyon. Sa taong 2023, tumuon ang timpalak sa mga asignaturang agham at matematika sa baitang 1 hanggang 10. Ang timpalak ay bukas sa lahat ng gurong mag-aaral o student teachers na nasa ika-4 na taon na kumukuha ng alinman sa Bachelor of Early Childhood Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Special Needs Education, o Bachelor of Secondary Education, major in Science o Mathematics sa anumang universidad o kolehiyo sa bansa na kinikilala ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon. Ang lahok na video lesson ay bunga ng serye ng mga pagsasanay na isinagawa ng PISEP sa pamamagitan ng Kongreso ng Gurong Mag-aaral o KGUMA na naganap noong Oktubre 25 para sa Luzon, Oktubre 26 para sa Visayas, at Oktubre 27 para sa Mindanao. Doon, tinalakay ang mga paksa ukol sa edukasyong nakabatay sa kultura, paggamit ng Filipino sa pagtuturo ng agham, at mga kasanayan sa pagtuturo at pagkatutong nakabatay sa kultura salig sa framework ng UNESCO. Dinaluhan ang 3 araw na kongreso ng humigit kumulang 2,000 student teachers mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Para sa taong ito, 14 na kalahok ang nakapasok bilang finalists. Nagkakaisa ang lupo ng inampalan na ang mga lahok sa taong ito ay nagpapamalas ng matibay na pagsandig sa katutubo o pambansang kultura sa pagdevelop ng most essential learning competency na napili ng gurong mag-aaral. Sa kabila ng ikli ng panahong inilaan sa bawat video na 5 minuto lamang, nagawa ng mga itong maghatid ng hustong pagkatuto gamit ang mga interaktibong estratehiya. Kawili-wili rin ang paraan ng pagtuturo ng bawat guro na may kakayahang panghawakan ang interes ng mga manonood. Panghuli, pinatunayan nilang lahat na kayang-kayang higitan ang simpleng paglinang ng teknikal na kaalaman, kasanayan o pagpapahalaga sa agham at matematika sa matibay nitong pagsalalay sa kultura, likas na paggamit ng wikang pambansa sa pagtuturo at pag-aangkop nito sa mga kontekstong katutubo at maka-Pilipino. Maalab na pagbati sa lahat ng kalahok at karangalan naming kilalanin ang mga nagwagi ngayong 2023. Isinagawa ang komperensya ng mga gurong mag-aaral sa Luzon noong September 16, sa Visayas noong September 26, at sa Mindanao noong September 30. Kasabay nitong isinagawa ang pagsasanay sa paglikha ng video lessons na nakasandig sa kulturang aralin. Dinaluhan ito ng 2,025 kabuuang bilang sa buong bansa. Ang mga hurado sa paglikha ng Gawad Pisep para sa pinakamahusay na video lesson na nakasandig sa kultura ay sina Professor Alvin Ringo Reyes, Professor Ferdinand Lopez, Dr. Jovi Peregrino, Professor Rodel Bugarin, at Dr. Joseph Sani Cristobal. Pagkakalooban ng 5,000 piso ang bawat national winners. Ang mga pagkakalooban ng Gawad Pisep sa pinakamahusay na video lesson ng gurong mag-aaral ay sina Jigo B. Pascual, Jacob Christian E. De Jesus, Miljun A. Colmenar, Sara May G. Advincula,
Joshua Ampalaya, Walid S. Musin. Dito sa Siyensiya. Isang makabayang araw klase, mabubusog na naman ang ating mga isipan sa panibagong kaalaman. Siyensiyatin nga natin kung ano ang katangian ng mga nakikitang larawan. Uy, Suki! Magandang umaga! Kumusta? Bibili ka ba ng pandesal? Saktong-sakto sa agahan, no? Samahan mo pa ng kape at ng itlog. Sa simpleng paghahalo-halo ng mga sangkap, gaya ng itlog, mantikilya, asin, asukal at harina, ating nakikita na lumulobo ito kapag niluluto sa oven o pugon. Tama, ito ay ang palayok at sandok na kahoy. At maaaring nakita nyo na ito sa mga bahay ng lola nyo. Ano ang pinagkaiba nito sa pangkaraniwang kawali at sandok na gawa sa metal? Magandang araw sa mga mag-aaral ng Baitang Pito. Ako si Binibining Sara, ang inyong guro sa agham. Kumusta kayo? Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, magbalik tanaw muna tayo sa ating nakaraang kalaman. Viva Señora la Virgen del Pilar! Zamboanga Hermosa Festival ang ipinagdiriwang dito sa Zamboanga City. Ano naman ang sa inyo? Ano ang mga paborito nyong kaganapan sa tuwing kayo ay dumadalo ng pista? Mga makukulay ba na suot sa tuwing may parada? O mga mahuhusay na mananayaw? Mga palaro tulad ng pukpok palayo o mga iba't ibang putahe ng pagkain na makikita sa hapagkainan? May dalawang uri ng sistema ng pagsusukat. Ito ay ang metric system at ang US standard system. Ang metric system ay isang sistema ng pagsukat batay sa mga karaniwang unit. Bilang metro para sa haba, gramo para sa mass, at litro para sa volume. Sa lahat ng 11th Diwang 2023 winners, congratulations po! Greetings from the National Commission for Culture and the Arts. In behalf of our chairman, Victorino Ino Manalo, we are happy to share to you today the result of the different competition as we hold this year's Diwang Kultura. Ang Diwang sa Gisang Kultura ay programa ng NCCA Philippine Cultural Education Program in which the National Committee on Cultural Education under the SCD is its oversight. The program is headed by Dr. Sari Cristobal, whose guidance is coming from the Advisory Council composed of the 4 sub-commission heads of the NCCA. This year's Diwang has 4 components. Una ay ang Gawad Pisep sa pinakamahusay na video lesson ng gurong mag-aaral is a competition for teachers wherein teacher participants in this competition create teaching materials for science and mathematics. And at the same time, local culture and heritage is integrated within the lesson plan. Ang pangalawa ay ang Timpala Kundiman. Ang Timpala Kundiman is a songwriting competition. We also have Balagtasan. And as the name suggests, Balagtasan is a Filipino form of debate done in verse. It is from the surname of Francisco Balagtas. The Balagtasan was used by Filipino writers and poets to express the most progressive and current political ideas and issues, and comment on contemporary social issues, including culture and the arts. Meanwhile, ang module writing competition is being subdivided into micro-learning sessions, which includes criteria such as learning contents. Pangalawa, teaching learning processes should be culturally integrated, motivated, enriched, and reinforced. Intervention, just to name a few of its highlights. Ang patlo ay integration of learning resources where culturally relevant and learning instructional resources in media is part of its nuances and integration approaches. Ang Diwang is a brainchild of PISEP, under also in the guidance then of national artist Virgilio Almario noong unang siya ay naging pangulo ng komisyon. Hanggang ngayon po, ang ating national artist
ay patuloy na sumusuporta sa pagbibigay ng advices sa programang ito. This is one program of the NCCA where we celebrate our vision of culturally empowered Filipinos. Again, in behalf of the Commission, we would like to congratulate all the winners of this year's Diwang Sagisag Kultura. Shukran! Magandang araw po sa ating lahat. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Filipino.